Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Saturday morning. Yahoo! Nakaraos. Thank you, Lord. It's weekend. Pahinga sa trabaho. Pahinga. Oh, hallelujah. Father God, salamat po sa iyong kabutihan. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat at kami na naman ay nakaraos sa buong linggo. Oh, hallelujah, Jesus. You are good at all times. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus. Thank you for you are good at all times. You are good at all times. Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat po dahil ikaw ay Diyos ng buhay. Nararanasan namin ang iyong pagmamahal, Panginoon Kristo, sa bawat araw na kami ay nabubuhay. Oh, hallelujah! Hallelujah! God, you are so good to us. You are so good to us. Nothing is impossible with you. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments! Praise God! Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Ngayon ay Purple Saturday. So, bawat Saturday ay purple ang ating susuotin. It's our day. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live sa Bahay ng Diyos. Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Hallelujah. Ngayon ay April, ano na ngayon? 12? April? Ngayon ay April 12, 2025. Saturday morning dito sa Houston, Texas. Praise God for His faithfulness. Hallelujah. Thank you, Jesus. At tayo ay magpuri sa ating violet, sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.
Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking lahat, upang purihin siya. Oh, hallelujah, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking lahat, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Woo! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ibigay natin ang ating pinakamataas na uri ng palakpak para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tinataas natin siya sa buong sanlibutan. Ipinapakilala natin siya sa buong sanlibutan. Oh, hallelujah, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Holy Spirit. Thank you, billions of angels of the Lord na nag-iingat sa amin sa bawat araw, 24/7. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Glory to God Almighty. Ngayon ay may pagkakataon na naman kami na makarinig sa mga salita at mas lalo namin mapatatag ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah, hallelujah. We welcome you in our midst, Holy Spirit. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa presensya mo sa oras na ito. Oh, hallelujah. We welcome you in our midst. Habang kami po ay humihingi ng kapatawaran sa anumang aming mga nagawang kasalanan sa harap ng Diyos at maging sa aming kapwa at maging sa aming mga sarili at amin ding nilalabas o dinideklara ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanira sa amin, sa mga taong nanloko sa amin. Dahil naniniwala kaming vengeance is not ours. Ang paghihiganti ay hindi sa amin, kundi ito ay sa Diyos. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power.
I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah! Sinasama ka namin, Panginoong Kristo, sa espiritu at sa katotohanan. Oh, itago niyo po ang inyong lingkod sa krus mo, nang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong pagmamahal, ang kaawaan ng Diyos Ama, ang iyong mga sakripisyong ibinigay niyo para sa sanlibutan. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa oras na ito at dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah! Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling sa pangalan ni Jesus, ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Ayan, mga ka-Team Jesus, ngayon ay Saturday morning! Ngayon dyan ay Saturday evening! God is good all the time, and all the time, God is good. God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan, welcome kayo ditong lahat sa ating live. Lahat ay aking ibibigay. Okay. Yan tayo, mga ka-Team Jesus. So, kahapon ay tinuruan tayo at excited naman ako dahil panibagong kapatid na naman ni Kristo ang ating mapagpapala sa buong linggo simula sa ngayon. So, may pagkakataon pa kayo mga ka-Team Jesus na maipadala kay Sis Jeanette ang inyong mga pagpapala, ang inyong sacrificial offering. Give with a cheerful heart. So, lahat na ba tayo? Lahat na ba tayo ay nakapagbigay na ng ating sacrificial offering para kay Sis Jeanette at ang pamilya niya, mga ka-Team Jesus? So, maliban sa ating financial na pagtulong sa pamilya nila, ay kasama rin sa ating pagbahagi ng ating ng mga pagpapala ay ang ipagdasal natin sila sa anumang mga prayer request, anumang mga sitwasyon. So, isama natin sila sa ating pagdarasal para sa kaniyang pamilya. So, lahat na ba kayo diyan ay anong tawag nito? Lahat na ba kayo ay nakapagbahagi na ng inyong sacrificial offering para kay Sis Jeanette?
So yung mga nandito ngayon na bago pa lang, welcome dito sa ating live. Lahat ay malayang mag-join sa ating live. At ito ay hindi tungkol sa relihiyon, kundi ito ay tungkol sa ating personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Kaya Team Jesus members, kung may mga bagong dumating dito, i-welcome. I-welcome natin sila, i-welcome ninyo sila. At sino man yung saang kilalanin niyo, Sharon, kung taga saan sila, i-message niyo sila. At dapat na mayroong naka-assign na Team Jesus member para mag-follow up sa kanila. So yun dapat ang gawin natin, ha? Hindi natin sila i-neglect sapagkat hindi naman tayo dito nagbabasa ng kung sino-sinong mga ngayon lang dumating. No, so, ang focus natin dito ay Bible study. So, hindi tayo focus sa shout out. Mamaya ay mag-shout out tayo mamaya sa ating Team Jesus members dahil pagkatapos ng Bible study ay magkaroon tayo ulit ng second week raffle draw ng Team Jesus members. Kaya kayo kung gusto nyo gusto nyo ring mga pagpapalain din kayo, mag-join kayo sa membership. Magstay kayo ng ang ating provisionary ay mula 3 buwan na kayo ay present sa ating Bible study. Maaga kayo, nagpupuri kayo sa Diyos at take picture kayo dito nag-meditate kayo diyan, gumawa kayo ng album, nag-meditate kayo diyan sa inyong Facebook. Ano man ang pinag-uusapan natin, yun ang gawin ninyo. Halimbawa, ngayon kayo nag-umpisa. O sabi, paano yan? Hindi naman ako umabot ng nasa kalagitnaan na ako ng April. Hindi, yun. So, ang ano doon, kung halimbawa, ngayon, April 12. So, mag 3 months ka, April 12, May 12, di ba? April 12. So, May 12, June 12, July 12. Yan, pag perfect ang attendance mo, ganun ba yun? Ay, pwede ka nang maka-join sa Team Jesus. I-monitor naman yan ni Sharon. At kung kayo ay mag-share ng inyong reflection, hindi pwedeng mag-share kayo ng reflection ninyo na alimbawa mula Lunes hanggang Sabado ay Sabado pa kayo mag-share. No. Wala na yun, paso na yun. Pagkain pa yun mga ka-Team Jesus, ano na yun? Panos na ba? Panis na. So dapat kung mag-share kayo ng Word of God, nung reflection ninyo, gawin ninyo yan 24 hours. So halimbawa, mula ngayon, hanggang pagising nyo sa umaga, mag-reflection na kayo at i-share na ninyo sa Facebook, no? At ang inyong reflection ay wala akong kakaunti lang ang nakikita ko na nag-share ng kanilang, nag-share dito sa live natin na nandoon din ang kanilang reflection. So, i-share ninyo ang inyong reflection with the live doon sa Facebook ninyo. At dito rin ipasok ninyo. At sa YouTube din, mag-join kayo para sa ganun ay kung ano man ang effort na ibinigay ninyo, yun din ang compensation na ibibigay ng Diyos sa inyo. Dahil nga nag-extend kayo ng time, ng effort, ganyan, no? So, at nang ma-avail ninyo kung ano man ang mga pribilehiyo na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanyang team, ang Team Jesus. Sapagkat hindi amin ang team na yun. Kaya nga, Team Jesus, dahil hindi amin ang team na yun, no? Parang may bakati. Hindi amin ang team na yun. Kami ay mga tagasunod lamang. We are servant leaders. So, yung ating mga servant leaders diyan sa bawat chapter, sila ang in charge upang i-follow up ang mga kapatid natin at alamin din kung ano ang mga pangangailangan nila at kung ano ang kanilang mga prayer request. Baka the Lord willing, no, tayo ang gamitin, ang team ni Team Jesus ang gagamitin, edi makapagbahagi tayo ng mga pagpapala sa kanila. So pinagpaplano na ba ninyo bawat chapter kung kailan kayo mag-uumpisa o kailan kayo magkikita? So kailangan na magkasundo-sundo na kayo. Mag-umpisa tayo sa June, July, August, September, October. So, ang finale natin ay October. Sa makatuwid ay iplano na ninyo, ipagdasal ninyo yan at iplano na ninyo kung paanong
Saan kayo magkikita? Saang lugar? Na very accessible sa lahat. Anong araw yun? Anong oras? Ganyan. So, maaaring isang night lang, overnight, kayong pupunta. Ayan, mga ka-Team Jesus. Overnight. Di ba? So, may isang gabi na nandoon kayo sa resort na nagbabible study, tayo rito na kayo ay magkasama. Ay, masaya yan, no? To God be the glory. Hallelujah. So yan ang ilan lamang sa mga planong gawin ng Banal na Espiritu sa kanyang ministry, Team Jesus International Ministry. Okay. So ayan na, iplano na ninyo yan dahil kailangan pagdating ng May ay maayos na yung mga plano na yan, mabudget ang bawat isa, ang pagpapagawa ng tarpaulin, ganyan, na magkano, mabudget na natin yan. Isa-isa ay padalhan yan. Okay, kung sino yung sa June, ayan, padalhan na yan sa month of May. Kung sino yung sa July, papadalhan na yan sa month of June para ma-ready na, mahanda na. Excuse me, okay? So, yan, no, exciting yan mga ka-Team Jesus. So, kailangan na maging exciting tayo para sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Okay, so dito na tayo sa kahapon. Ano ba ang itinuro natin? Ang itinuro ng Banal na Espiritu sa atin. So, ang pagiging disipulo o apostol ni Kristo, ni Pablo. So, ang pagiging apostolis ni Pablo ay hindi siya ang pumili o kaya hindi ang tao ang nagsabi sa kanya, ikaw maging apostolis. Kundi mismo si Panginoong Hesukristo at even before pa siya isinilang sa mundong ito ay pinili na siya ng Diyos Ama upang maging tagalingkod niya sa mga hintil. So ganun din tayo, hindi natin alam ang ating mga katawagan, mayroong conviction ng Holy Spirit kung paano at ano. Kaya dapat tayo ay maging sensitive sa leading ng Banal na Espiritu. Pero kapag hindi, wala pa tayong baptism of water, mahirap tayong makaranas sa kabuuang presensya ng Banal na Espiritu sapagkat ito'y nasa salita ng Diyos. Kailangang mabaptize tayo in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. At sinabi doon sa salita ng Diyos na hindi naman kailangan na isang pastor kaya o isang ang magbaptize sa atin. A baptized believer can baptize a new believer. Yon ang sinasabi. So, pwede tayong magbaptize sa ating kapwa believer basta mayroon lang witness, mga pamilya niya, ganyan, pwedeng gawin yun, mga ka-Team Jesus. Kaya magpabaptismo kayo dyan. Maaring ang church ay ayaw kayong i-baptize. O di magbaptize kayo dyan, yun bawa sila Brother Sunday, ayaw i-baptize sa church, the local church. O di ikaw Brother Sunday, ang magbaptize yan kay Sis Lisa. Hindi ka pa na-baptize. Wala pa palang baptize sa inyo dyan. Dapat baptized. Halimbawa, kung nandyan lang kami, o kami magbaptize sa inyo dyan, kaya lang wala naman kami. So, baptized person. Believer na baptized na pala ang dapat na magbaptize sa inyo. Kaya sino ang nabaptize na dyan sa inyong area, sa inyong kayo magkasama, sila ang pwedeng magbaptize sa inyo. Okay? So, ganyan mga ka-Team Jesus. So, kapag pinili tayo ng Panginoong Diyos, kapag pinili tayo ni Panginoong Hesukristo, siya ang mag-equip sa atin. Kagaya kay Pablo, magugulat ka, bakit ito si Pablo? Bakit ganito siya pag nagsasalita? Akala mo naman ay kasama niya si Panginoong Hesukristo sa loob ng 3 taon. Wala siyang alam sa buhay ni Panginoong Hesukristo sa loob ng 3 taon sapagkat siya ay nag-aaral doon sa Sanhedrin. Siya ay nag-aaral doon sa ang Sanhedrin, isa siyang Parisiyo, nag-aaral siya sa Torah, nag-aaral siya sa salita ng Diyos. Wala siyang alam sa buhay ni Panginoong Hesukristo. Later na lang niyang nalalaman, later na lang
nung tapos na ang ministry ni Panginoong Kristo at nagkaroon na ng the early church of Christ nung mga panahon na yon. Saka siya lumitaw, saka siya naging taga-usig, naging persecutor, pero wala siyang alam sa buhay ni Panginoong Kristo. Pero nang siya ay pinili ng Diyos Ama, nang siya ay pinili ni Panginoong Kristo na maging daluyan ng mensahe, ay doon ay nandun ang anointing ng Holy Spirit at nakapagsasalita siya tungkol sa kabutihan ni Panginoong Kristo kahit na hindi man niya ito nakadaupang palad, kahit hindi man siya mismong first hand na nakapag-experience o nakasama si Panginoong Kristo. Ganon din tayo. No? Ganon din tayo. Once ang anointing ng Holy Spirit ay nasa sa atin, magugulat ang mga taong makikinig sa atin. Oh, di ba si ganito man yan? Bakit yan ganyan siya magsalita? Oh, di ba? Bakit? Hindi naman tayo ang nagsasalita, ang banal na espiritu. Kagaya ko, halimbawa, yung mga kaibigan ko siguro, yung mga kapamilya ko, kung makikinig sila, oh, si Abita yan, ganito, ganyan, Hindi naman ako yon, ang banal na espiritu yon. Kaya, the glory belongs to God alone, hindi sa atin. Sapagkat tayo ay limitado, subalit ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay hindi limitado. Hallelujah, no? So, ayan. Dito tayo. Ang pagtanggap kay Pablo bilang apostol. Okay, chapter 2, verses 1 to 10. Okay. So, sa pamamagitan, sa pamamagitan ng pagbabago ng mga buhay natin at yung mga taong nakakilala sa atin dati kung gaano tayo katigre, gaano tayo kasakim, gaano tayo makasarili at ano pa mang mga masamang espiritu, pag makita nila tayo na nagsasalita na ganyan, oh wow! Kagaya ng ginawa nila kay Pablo, na amaze sila. Sapagkat dati ang alam lang nila itong si Saul ay ang kanilang taga-usig, no? At ngayon si Saul ay nag-turn around 180 degree. Hindi pwedeng 360 kasi pag 360 kung ganyan ang dati mong buhay, nag-turn around ka, balik ka na naman sa ganyan, Walang pagbabago yon. Dapat ang turn around, turn around, ganyan, 180 degree turn around. Sa makatuwid, tinalikuran niya ang kanyang pagiging taga-usig at naging tagasunod siya ni Kristo, ni Panginoong Kristo, at naging mensahero. So, ganun, no? So, magpapasalamat ang mga tao. Praise the Lord, Jesus Christ. Glory to God. At binago mo ang isang taong ito. Ganun din yun. Hallelujah. Okay. So, dito tayo sa Galatians chapter 2, verses 1 to 10. Ang pagtanggap kay Pablo bilang apostol. So, ito ay 4:12-25. So mamaya ay huwag kayong mawala para sa ganoon ay maaring kayo ang mapili ng banal na espiritu para sa ating raffle. Ang pagtanggap kay Pablo bilang apostol. Raffle ng mga Team Jesus members. Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangaral ko sa mga hindi Hudyo. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit
na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Hudyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalumuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus. At gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moses. Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng magandang balita. Ang mga namumuno sa mga mananampalataya sa Jerusalem ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Kung sa bagay, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, dahil walang itinatangi ang Diyos. Sa halip na dagdagan nila ang mga itinuturo ko, kinilala nilang pinagkakatiwalaan ako ng Diyos sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga hindi Hudyo. Tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga Hudyo. Sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo. Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesia na sina Santiago, Pedro at Juan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita. Napagkasunduan namin na kami ang mangangaral sa mga hindi Hudyo at sila naman ang mangangaral sa mga Hudyo. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap at iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Sa araw na ito, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. Okay. Ayan, mga ka-Team Jesus. Ang pagtanggap ni Pablo bilang apostol. So, kung titingnan natin ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu, alam natin nung tayo ay naging Kristiyano, ay naging malaya na tayo sa anumang tradisyon na sinusunod ng tao. Sapagkat ang sinusunod natin ay ang tradisyon na ipinakita sa Biblia. Ipinakita sa Biblia. Kaya nga tayo ay Bible-based. Wala tayong ibang pinagbabatayan sa anumang ating mga kilos, sa anumang ating pananalita, sa anumang ating mga desisyon, kundi kung ano ang nakasaad sa Biblia. So kung magdedesisyon tayo, kung mayroong mga mag-i-insist kagaya ng nangyari dito sa mga mananampalataya, no? Na may ang masamang espiritu, mga ka-Team Jesus, ay is like a roaring lion waiting for someone to devour. So ang masamang espiritu ay umiikot-ikot lang yan at naghihintay yan na mayroon siyang makitang loophole o kasalanan ng isang Kristiyano na kung saan pwede niyang gamitin itong Kristiyano na ito nang sa ganoon ay maging panggulo sa ministry. Maging panggulo sa ministry at gagawa ng kwento na walang katotohanan, gagawa ng kwento o piki na walang katotohanan. Pinapaalala sa atin ito, mga ka-Team Jesus, kasi nga bubuo tayo ng organisasyon, no? Bubuo tayo ng katipunan. So kung sa akala natin na hindi tama ang ginagawa ng isang kapatid na ito, huwag natin silang ichismis, kundi iparating ninyo sa amin ang sitwasyon.
iparating ninyo, maaring iparating ninyo doon sa inyong servant leader, no? So yung servant leader ang makipag-usap doon sa taong ito, how true is this, ganito, ganyan. At iparating din ng servant leader sa amin ang sitwasyon. Maaring sabihin mo, Tita Bits, mayroon kaming issue dito, so ipagdasal natin. So kailangan nating mapag-usapan kaagad kung ano man, dahil maaring itong masamang espiritu na yan ang magdudulot upang magkahiwa-hiwalay ang katawan ni Kristo sa halip na maging buo. No? Kailangan na huwag nating husgahan yung isang kapatid na yan. Kausapin mo muna natin, how true is this? Ipagdasal natin sila at hindi natin sila husgahan. Bigyan natin sila ng pagkakataon na marinig. Huwag tayo kaagad maniwala sa mga piking balita. At huwag natin ding i-chismis ang mga taong ito. Kailangan direct to the point tayo. No, kausapin natin ang taong ito. Hindi tayo kung sino-sinong kakausap. Mayroon tayong itinalaga na servant leader sa bawat bahagi, sa bawat chapter. Sa makatuwid, kung mayroon mang mga ganitong sitwasyon, isabi nyo sa amin, Tita Bets, Tito Brian, ito yung aming issue dito, ito yung sitwasyon namin dito. So, ano nangyayari dyan, sis? O, ganyan, ipagdasal natin. Okay. Sige, ipagdasal natin ang wisdom. So, kailangan nating humingi ng karunungan mula sa banal na espiritu sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat. Our God is an omnipresence God. Our God is an omnipotent God. Pag sinabi mong omnipresence, ibig sabihin nun, kahit saan ang Diyos ay nandiyan. So, hindi natin siya, alam niya ang lahat ng nangyayari. Alam niya ang ng tao, alam niya ang sitwasyon, ang totoo. Our God is an omnipotent God na ibig sabihin nun ay makapangyarihan siya at walang nakatago sa kanya, walang imposible sa kanya. That's omnipotent. So kung may mga issue kayo na ganito, ganyan, kailangan na may nagsabi sa inyo. Halimbawa, isang kapatid, may nagsabi na ganito. Doon nyo isabi sa servant leader. Itong servant leader naman ay magsasabi sa amin na ganito, o ipagdasal natin, sis, Brad, kung ano ang kalooban ng banal na espiritu. Pag sinabi ng banal na espiritu, ganito gawin nyo, yun din ang gawin natin. I-confirm natin yan sa salita ng Diyos. No? So, ganun ang sinasabi dito, oh. May mga masamang espiritu na gagamitin, may mga, ang masamang espiritu ay gagamit ng mga kasamahan natin dyan na yun ang magpapagulo sa organisasyon. Yun ang magdahilan upang magkawatak-watak ang organisasyon. Magkawatak-watak ang body of Christ. Kaya wag tayo agad maniniwala sa pinagsasabi ng iba. Dito, kinonfirm ni Pablo na tama ang kanyang pamamahayag sa totoong balita. Na-confirm ni Pablo dito sa mismong mga disipulo ni Kristo. Sila ang mga haligi ng Christianity, itong mga disipulo ni Kristo, si Pedro, si Santiago, si Juan, okay? Sila kasi yung mga disipulo. Sila ang nasa Israel. Ang kanila namang papel na ginagampanan sa body of Christ, the Church of Christ, ay ang ipangaral ang katotohanan sa mga Hudyo. No? Pangalagaan ang ministry, ang body of Christ. So nung bumisita si Pablo doon sa Jerusalem, ay inaproba, nandito, Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesia dito sa 9,
Okay? Na sina Santiago, Pedro at Juan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita. Napagkasunduan namin na kami ang mangangaral sa mga hindi Hudiyo at sila naman ang mangangaral sa mga Hudiyo. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalimutang tulungan ang mahihirap. O charity talaga yon, charity. Help the poor. Hindi yung tayo ang magpapayaman sa mga sarili natin at maraming naghihirap, maraming gutom. Help the poor. So yung plano ng banal na espiritu na magkaroon tayo ng loan, no? Income generating project na kung saan magkaroon kayo ng feasibility study, magpag-aaralan ninyo, hingi kayo sa banal na espiritu ng kanyang gabay kung paano na sa pamamagitan ng kanyang ministry ay matulungan kayo, masuportahan kayo sa inyong pangangailangan, na masustain ninyo, na mayroon kayong kakayahan na gawin ito, kaya lang kulang kayo ng pag-uumpisa ng negosyo. Saan ba nag-umpisa ang mga million, multi-billion na mga businesses? Saan ba yun nag-umpisa? Nag-uumpisa yan sa wala, scratch. Nag-uumpisa yan sa mga maliliit na mga puhunan. Subalit yung maliliit na puhunan na yun ay pinalago. Kasi ang sabi ng Diyos, I will bless the works of your hands so that you will be a blessing to others. So dahil sa sikap, dahil sa pagod, yung dedication na ginawa mo, yung pagiging makatotoo mo sa ginawa mong ganyan, yun ay doon ka pinagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sa ganoon, ikaw rin ang maging pagpapala sa iba. Oh. Kung inangat tayo ng Panginoon, kung pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi natin itinataas ang ating standard of living. Ang itinataas natin ay ating standard of giving. No? So, manatili tayong mapagkumbaba, manatili tayo na manirahan, na nakatira sa isang ba yung lugar na sustainable. Yung kung saan ay sapat, be contented kung anong mayroon tayo, kung komportable kayo. Halimbawa, pinagpapala tayo ng Diyos. Tapos, ang tao kasi sabi niya, dahil sa pride ng tao, ay gusto kong bibili ng bahay, yung mansion. Kasi ang dami ko namang pera, bakit hindi pwede? Oo, ang marami kang ang pera kasi nga pinagpapala ka para maging pagpapala ka sa iba. Sa makatuwid, sa halip na bumili ka ng mansion, ipagawa mo ng gusali yan na kung saan ang mga walang matirhan. So, magpagawa ka ng komunidad, yung community. Ang mga walang matirhan ay doon mo patirahin. Oh. Ang mga walang matulugan ay may libreng tulugan. Ang mga walang makain ay libre ang pagkain. No. Pero itong mga ito, para hindi naman sila magiging tamad na kain lang sila, ganito wala. Libre ang pagkain. Subalit, mayroon silang task na ipapagawa. Oh, magaling kayo. Ano ba ang talent mo? Ang talent ko, ang skills ko ay magaling akong magtanim. O di patanimin mo. Ganon yon. Magaling akong magpintura, magaling akong magcarpentry, magaling ako. O di papandayin mo. Ganon yon dapat mga ka-Team Jesus. Magaling akong, magaling siyang, magpinta. Magaling siya ay isang plumber. Kaya lang wala na siyang, nawala siya sa, sa pag-iisip niya dahil sa drugs, sa ganyan. O di kung mapakain siya ng maayos,
mabihisan siya ng maayos, babalik sa sariling katinoan niya yan. O di maging plumber mo na yan, o kung sino nangangailangan ng plumbing, kung sinong nangangailangan ng tulong, edi ipadala mo yan, libre. Ganon yun mga ka-Team Jesus dapat, no? Ganon yun dapat. Hindi yung tayo ang magpapalaki ng ating mga bulsa. O bahala kayo dyan yung pangangailangan nyo. O bakit? Sabihin ng mga false prophets, anong magagawa? Kagaya kay Kibuloy, nung in-interview si Kibuloy, ang sabi ba naman ni Kibuloy, what can you do? I am blessed. God blessed me. That's why I live here in a paradise, in a palace. Hindi yun Hindi yun mga ka-Team Jesus. What can you do? The Lord bless me. At so, the Lord bless you na ikaw, pinahirapan mo yung mga members mo na may mga kuta pa sila, pagagalitan pa yan sila kung hindi sila makakuta doon sa mga jeepney, sa mga bus stations, kung ano-ano lang binibinta, sa mga restaurants. At ang sinasabi ng mga nagbibinta, ay working student po kasi ako at kailangan ko po ito, kaya ganyan. Hindi pala. Ito pala ay ibibigay nila kay Kibuloy, o see? Ano daw ang magagawa ng mga reporter? What can you do? That God blessed me. That's why I'm here. No, hindi yun. Tulungan natin ang mga mahihirap. Na? We are blessed para tayo ay maging pagpapala sa iba. Yun dapat hindi natin kalimutan. Kaya tayo ay naging Kristiyano. Sabi dito, yung mga masamang espiritu, yun yung mga mananampalatayang nila nasaniba ng masamang espiritu. Ininsist nila talaga na hindi tayo pwedeng maging Kristiyano kung hindi tayo tuli o circumcised. Kasi halimbawa sa Rome, sa Greece, sa iba pa sa Europe, they're not practicing circumcision. Hindi sila mga Hudiyo Ang European, they are not circumcised. Maaling sa atin, sa mga Pilipino, nakuha natin yung practice na yan ng circumcision mula sa mga Hudiyo. Dahil, di ba, nagkaroon naman ng impluwensya ang Judaism sa atin sa Pilipinas dahil isa tayo sa mga tumanggap sa kanila sa Holocaust. Pero hindi natin alam nung mga kanunuan natin, hindi rin sila mga tuli. Maaring ang pagiging tuli ay nakuha na lang natin yan nung dumating si Magellan, yung inintroduce o pinakilala ang Christianity. Maaring doon sa Rome, doon sa Spain, ang mga pari na yon ay mga Hudyo na ang kanilang naniniwala sila sa circumcision. Kaya ang mga Pilipino, dahil sa Spanish regime o kaya ang pagiging conquered ng isla natin, wala pa mang pangalan yung Pilipinas dati, hindi pa man yan Pilipinas. Wala pa yan, isla lang yan. No? Isla lang. Pilipinas, wala pang pangalan. At hiwa-hiwalay ang mga isla, kaya nga mayroong Luzon, mayroong Visayas, at may Mindanao, kasi hiwa-hiwalay. So, before pa man dumating ang mga Kastila, hindi man natin alam na tuli kaya yung ating mga ninuno? Tuli kaya yung mga native Filipinos? Tuli kaya yun? Hindi naman sila tuli. Nang dumating lang ang mga Espanyol, na maaring sila ay mga Hudyo na naniniwala din sa circumcision, kaya yun din ang itinuro sa atin, kaya tayo ngayon na mga Pilipino ay isinasagawa natin ang circumcision. But actually, hindi natin alam kung bakit tayo na-circumcise. Kung bakit ang mga lalaki, hindi naman tayo nasi-circumcise mga babae, ang mga lalaki naman ang sinicircumcise, tinutuli ang mga lalaki habang sila'y bata pa. Ngayon sa kasalukuyan, ang mga bata habang sila'y maliliit pa, pag nang sila'y isinilang, baby pa lang sila, ay tinutuli na sila kaagad. Na hindi naman natin alam na ito pala ay may kaugnayan sa
relihiyon o sa paniniwalang Judaism ng mga Hudyo, ng mga Jew. No? Pero actually, tuli ka o hindi, hindi yun ang maging batayan kung ikaw ay isang Kristiyano. Hindi yun maging batayan upang mailigtas ka at upang makapunta ka sa langit at upang magkaroon ka ng personal na relasyon kay Kristo. Kasi wala man dito sa Biblia na kailangan maging tuli ka. Ang pagiging tuli ay tradisyon yan ng mga Hudyo. Subalit, bilang isang Kristiyano, hindi man tayo mga Jew, bilang isang Kristiyano na galing sa pagiging hintil, ang hintil ay alam na natin ang hintil na ito ay ang mga hindi Hudyo, kaya hintil. Na kung tayo man ay mga hintil, hindi na kailangan na maging tuli ka. Nasa sayo, magdesisyon ka. Kung ang mga anak niyong lalaki. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Kailangan napasama sa ating kulturang Pinoy na ang ating mga lalaki ay pinapatuli. At kapag ang isang lalaki ay hindi tuli, ay pinagtatawanan ng maraming ng mga lalaki o kahit tayo o kahit sino pa man. Pinagtatawanan, "Nay, nako, hindi pala yan tuli. Ay, ayoko makipag-asawa ng lalaking hindi tuli." Hindi naman nila alam yun na ang pagiging tuli ay kaugnayan pala yan sa relihiyon o kaugnayan pala yan sa kanilang tradisyon bilang mga Hudyo. Hindi naman tayo Hudyo. Ang iniisip naman nila ay makamundo. Ang sabi naman nila, kapag, ayoko niyan, ayoko sa lalaking hindi tuli. Bakit? Masama ang iniisip nila eh. Ang iniisip ng ibang mga babae ay dahil pleasure, sexual pleasure. Pero wala naman tayong alam sa pakahulugan ng magiging tuli o circumcise. Yun ay covenant ni Abraham, no? 'Di ba? Covenant yun ni Abraham at ng Diyos Ama. Yun ang covenant nilang dalawa. Sa Old Testament yun, mga ka-Team Jesus. Ngayon, nang dumating si Kristo, binago na niya yun. Hindi yun ang maging batayan upang ikaw ay maligtas. So, nasa tao yan. Malaya na tayo sa sabi ni Pablo dito, malaya na tayo, hinihadlangan nila ang kalayaan. Sabi niya, Galatia chapter 2 verse 4. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalumuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo. Mga nagpapanggap, sila yung mga napapasukan ng masamang espiritu, nagpapanggap na mga Kristiyano, mga believers. Yes, I am a believer of Christ. Halimbawa, sa isang congregation, may bagong dating, no, na nagjo-join. So, kailangan tayong magkaroon ng discernment. Kailangan nating ipagdasal itong mga bagong dating kasi maaring sila ang gagamitin ng masamang espiritu upang maglaganap o kaya magkwento ng mga peking kwento. Mga peke na kwento na wala namang katotohanan at sinisiraan ng ang ministry ng Diyos. Kaya dapat ay maging maingat tayo. Dapat ay magkaroon tayo ng discernment sa Holy Spirit na ang ipapadala sa atin ay ang mga taong gustong matuto sa salita ng Diyos, ang mga taong gustong magbago ang kanilang mga buhay, ang mga taong walang ibang paniniwalaan at kilalanin kundi si Panginoong Jesucristo. So ganun yun, mga ka-Team Jesus, mag-ingat. Sila yung mga nagpapanggap na mga Kristiyano, sila yung mga ganyan, sa katotohanan hindi. Kaya kailangan magkaroon tayo ng discernment from the Holy Spirit. Discernment from the Holy Spirit. At ipagdasal natin palagi ang ministry ng Diyos, itong Team Jesus Ministry, isama nyo sa inyong mga dasal.
sapagkat hindi natin alam kung paanong ano ang gagawin ng demonyo upang buwagin ang ministring sinimulan ni Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu. Subalit kahit kami ay naniniwala na kahit anumang paninira ang gagawin ng demonyo sa kanyang ministry, hindi ito matitibag sapagkat ang bumuo ng ministry na ito ay hindi tao, kundi si Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu, ang ating pundasyon, ang ating gabay. Kapag ang isang organisasyon na ganito, halimbawa, Team Jesus, walang ibang itinataas, walang ibang ipinakikilala, kundi ang mabuting balita, kundi si Panginoong Jesucristo, hindi yan matitibag. Hanggat ang ating mission dito sa ministry na ito ay upang ipalaganap ang mabuting balita at upang sundin ang kalooban ng banal na Espiritu, hindi ito matitinag kahit na sino pa mang masamang demonyo ang ipapadala ni Satanas upang sirain ang kanyang ministry. Hindi ito matitinag, hindi ito mawawala dahil ang ating itinataas ay si Panginoong Hesukristo lamang, hindi ang tao. Kaya nga, mananatili tayo mapagkumbaba as the Holy Spirit promotes us, as the Holy Spirit blesses us, mananatili tayong mapagkumbaba at hindi natin isipin ang ating mga sarili, kundi ang isipin natin ay ang kapakanan ng katawan ni Kristo. Ang kapakanan ng mga saints, ng mga buhay na santos. We are the living saints. Ang kapakanan, huwag nating kalimutan ang mahihirap. Yun nga ang dahilan. Pero ang pagtulong sa mahihirap ay hindi yun upang i-dole out mo yan o tulungan mo sila o bigyan mo ng pagkain. Ganyan. Sa simula lang yan, sa umpisa lang yan, sa una, ikalawa, ikatlo. Pero hindi pwedeng mananatili din silang nakaano lang sa atin na, nag-i-expect na naman na, mayroon ng pagbibigay ng grocery, mga kanin. Hindi. Kailangan matulungan natin sila na kung saan magagamit nila yung kanilang katawan. No? Para sa kapurihan ng Diyos, magagamit nila yung kanilang skills, magagamit nila yung kanilang oras, hindi yung naghihintay lamang kagaya kay Juan, na naghihintay, humiga, nandiyan na ang bunga ng bayabas, nandiyan na ang bayabas. No? Nandiyan na ang bayabas, hinog na sana, kaya lang, ayaw naman ni Juan na kunin ang bayabas. Ang gusto niya ay, higa lang siya. Ang bayabas ay nandyan na. Gusto pa niya na ang bayabas ang pupunta sa bibig niya. Hindi yun. Nandyan na ang pagpapala. Okay? Nakabitin na ang pagpapala. Hihintayin mo bang babagsak yung pagpapala na yan? No. You have to do your part. You have to do your part. Kailangan na gamitin mo yung oras mo na maging worthwhile o makabuluhan yung oras mo. Sige. Gawin mo ito. May lakas ka. Nakaupo ka lang dyan. Sigarilyo ka lang. Naghihintay ng may magbigay ng pagkain. Hindi yan yung plano ng Diyos sa buhay mo. No? Hindi yun. Huwag natin sabihin na ang mga Pilipino ay huwan tamad. No. Ang mga Pilipino ay masigasig. Kaya nga, di ba, ang mga nurses all over the world, mga Filipino nurses are the best nurses. Halimbawa, dito, the best. Bakit? Nandoon ang ating kasipagan, ng dedikasyon natin sa ating pagtatrabaho. So, yung pagiging huwan tamad ay curse, sumpa yan. Deception yan ng enemy. Nakaupo-upo lang, sigarilyo-sigarilyo, usap-usap,
Okay, tagay-tagay tayo dyan, tagay-tagay. Yung mga babae naman, yun ang mga lalaki, naghihintay lang ng may magbibigay ng pagkain. Yung mga babae naman, okay, chismisan dito, chismisan dito, chismisan dito, nauubos na ilang oras, usapan lang, nagkuto-kutuhan, walang kwenta, naubos na yung ang oras sa usapan, sa kwentuhan, sa siraan, sa chismisan, sa paninira, sa halip na pumunta sa bahay, sa halip na maaring magtulong-tulong sila. Okay, gawa tayo ng isang house bakery. O, kahit wala kayong oven, pwede. May kahoy kayo, may kalan kayo dyan. O, gumawa kayo ng mga puto. Magbenta kayo, magganito kayo. O, see? Diba? O kailangan nyo ng puhunan. Magkano kailangan yung puhunan? 1,000 para bili ng or 2,000, 3,000. O sige, bili na kayo ng mga pangangailangan ninyo. Ganito, o magluto na kayo, magawa na kayo ng lumpia, magawa na kayo. Naging worthwhile pa. Ang inyong sabihin natin, ang inyong panahon. Pwede natin gawin yan eh. Kung magkalapit kayo dyan sa isa't isa, pwede kayong gumawa dyan, pwede kayong pwede kayong mag-umpisa ng isang business na pagtutulungan ninyong lahat na nandyan kayo. No? So, kung ano man yung skill na binigay ng Diyos sa atin, yung yung talent ba? Yung skill. Gift natin yun eh. Yun ang gamitin natin. So yun ang ating dapat pagtutuunan ng pansin. Huwag tayong maniwala sa mga peking balita, sa mga gumagawa-gawa ng mga kwento. Dapat dipinsahan natin ang ministry ng Diyos. Dapat dipinsahan natin ang salita ng Diyos unang-una. Kahit na kami ay siraan kami na kulto ni Tita Bets na ganito, walang problema sa amin yan. Okay lang yan. Kasi alam naman natin ang katotohanan. Sa mga hindi nakakakilala sa atin, sabihin nila, ay, ganito ba yan? Pero sa mga nakakaalam sa katotohanan, alam natin ang katotohanan. Wala tayong ibang sinusunod, kundi ang salita ng Diyos at ang gabay ng banal na Espiritu. So, ipagdasal natin ang mga to, ang mga yan, ipagdasal natin na kawaan sila ng Diyos kasi nagpagamit sila sa demonyo, kawawa ang kanilang mga kaluluwa. Sila ay nabulagan sa katotohanan. No? Nabulagan sa katotohanan. So yan mga ka-Team Jesus. Ang pagtanggap sa pagbabahagi sa salita ng Diyos. So may mga itinalaga ang banal na Espiritu, yung mga disipulo ni Kristo, sapagkat sila ay mismong nakakaranas sa pag-uugali, sa pagtuturo ni Panginoong Jesucristo. Kaya sila doon, ang kilalang iglesia, sila doon, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, sila ay naka-assign para sa mga Hudiyo. No, mag-preach sila doon, mag-evangelize sila sa Israel, sa Jerusalem. Samantalang si Pablo naman, ang pinili ng Holy Spirit o ni Panginoong Jesucristo upang maging mensahero ng mga mabuting balita para sa mga hintil. At yun ay inaproba ng mga disipulo ni Kristo. So, balit, ang sabi nila,
Huwag ninyong kalimutan na tulungan ang mga mahihirap. Kaya yung mga mahihirap, kaya yun ang ating focus, mga ka-Team Jesus. Tulungan ang nangangailangan. Pero anong ginawa ng gobyerno ng Pilipinas? Mayroon na naman silang ginawang programang tupad na kung saan ito naman ay ang motibo nila ay hindi para matulungan ang totoong nangangailangan, kundi para may magsusuporta sa kanila sa eleksyon. Yan naman ay deception ng kaaway ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Deception yan ng kaaway ng Diyos. Deception. No? Ang pagtulong sa ating kapwa ay wala tayong ibang hinahangad, kundi sila ay magpasalamat sa Diyos na mayroong ginamit ang Diyos upang matugunan ang kanilang pangangailangan at hindi ang isang politiko na nakalagay doon sa kanyang lagyanan, yung pangalan ng politiko na sa akala mo naman nanggaling sa kanya, yung mga pagpapala na yun, gayong kung totoosin, yun ay buwis ng mga mamamayan na kinulambat ng mga masasamang espiritong nasa loob ng politiko. Pag ang Team Jesus ang gagamitin ng Panginoong Kristo upang makatulong, hindi dapat tayo ang mapurihan, kayo dyan na ginagamit. Kundi dapat ang mapurihan ay ang Panginoong Kristo, ang makilala. Pag sinabing, "Oy, maraming salamat talaga sis, ganito, sis, sa lahat ng ganyan." Dapat tayo ang magturo sa kanila sa tama. Brad, sis, hindi kami ang nagbigay nito. Si Panginoong Kristo. Kaya doon tayo sa Diyos magpasalamat. Purihin ang Diyos Ama sa pangalan ni Isus sa lahat ng kanyang mga kaawaan, sa lahat ng kanyang mga pagpapala. Hindi yung, "Okay, yes, you're welcome." Hindi ikaw na ang tumanggap dyan, ikaw na nakikilala sa halip na si Panginoong Kristo. Yan ang tendency kasi ng tao. Kapag tinitingala na siya ng tao, ganyan, akala niya siya nga ang may-ari, akala niya siya ang nagbibigay. Hindi tayo nagbibigay. Mga instrumento lang tayo, kaya wag natin kalimutan yan. Si Panginoong Kristo ang ating itataas at hindi tayo. Kaya dapat bago magpakain, bago magbigay ng groceries at ano paman, kaya nga mayroong preaching, pakainin, bago magkain, magdasal muna, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng panalangin. So, magkaroon muna ng brief orientation. Ganun ba? Para maintindihan nila na hindi kayo nagbigay niyan, na hindi tayo nagbigay niyan, ang Diyos. Para sila ay mabusog. At pagkatapos na sila ay mabusog, makarinig pa sila sa salita ng Diyos. Dalawa yan, win-win situation tayo pag si Panginoong Kristo ang ating ipinakilala sa sanlibutan. No? So, kaya nga, patuloy tayong magpapakumbaba. Wala tayong magagawa eh. Ano nangyari doon sa iba na sila ay ginamit ng Diyos upang makatulong sa kanilang kapwa? Yung mga mahihirap na talagang walang alam sa mundo, mga mangmang, walang mga edukasyon, yun talaga sila, ang tingin na nila sa tao ay sila na ang Diyos dahil sila nakatulong sa kanila. Ito namang mga taong ito, sa halip na ipaliwanag nila, na sa Diyos na magpapasalamat. Manang, lahat ng pagpapala na ito ay nanggaling sa ating Diyos, no? Sa ating Panginoong Kristo. Kaya dapat siya ang ating pasalamatan. Pasalamatan natin, baguhin natin mga buhay natin. Na maging kaaya-aya tayo sa harap ng Diyos. Tanggapin natin, yun na yung evangelism dyan, mga ka-Team Jesus. Ha? So, anong ginawa nung may isang kwento, which is true? Namimigay sila ng mga yung mga groceries, mga ganyan, regularly, ganyan, no? Parang quarterly. Gamit yung kanyang nanay ng isang pinagpapala, doon sa probinsya nila. So, ano nangyari? Yung nanay naman niya ay gahaman,
siya ang nakakatanggap ng mga pagpupuri sa tao. So, nung dumating yung eleksyon ng mga, di ba, may mga kagawad, mga barangay kapitan, ginamit niya yung oportunidad na yon na nakilala siya, na siya ay mapagbigay, na nagbibigay sila ng mga ganito. Tumakbo siya bilang konsihal. Ano ba yon? Kagawad. Naging political na ang pagbibigay. Sa halip na, ang makikilala ay si Panginoong Jesucristo. Ang nangyari, siya na nakilala. Nanalo siya. Kasi nga, nagbibigay yan. Ginamit pa ang anumang mga pagpapala ng Diyos upang siya ay tumakbo, at ang kanyang pinuhunan ay yung mga pagpapala ng Diyos na sana si Panginoong Jesucristo ang makilala at hindi siya. You see? Kaya wag natin gawin yan, mga ka-Team Jesus. Kasi hindi yan magtatagal. No. The Lord will not honor that. Kung ang pagpupuri ay ating nilalanghap sa halip na ibigay natin sa Kanya. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga mensahe sa araw na ito. Maraming salamat sa pagpapaalala sa amin, pagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin, yung instruction na dapat kami ay hindi maniwala sa mga piking balita. Kung may mga issue man na aming nararanasan, mga naririnig na mga kwento, ay kailangan naming suriin kung gaano ito katotoo at hindi agad kami maniniwala. I-consult namin sa nakakataas, ipagdasal ang mga dapat gawin. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po dahil kami naniniwala na kami ay inyong inihahanda para sa iyong ministry na iyong gagawin very soon. Hallelujah. Kami po ay excited, Banal na Espiritu, na maaring kami ay isa sa mga maging parte ng iyong ministry na mapapakilala ka, Panginoong Hesus, sa sanlibutan, na ikaw dapat ang Diyos na mapasalamatan, ang Diyos Ama ang mapasalamatan at hindi kami at hindi ang tao. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na hindi namin makalimutan na ang dahilan kung bakit kami ay iyong pinagpapala ay upang kami ay maging pagpapala sa iba. Praise be to the Lord, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Lord, that you are in control of everything. Salamat po, Banal na Espiritu, at kayo ng Musa. Salamat po. Katagpuin mo ang bawat isa. Itago mo ang iyong mga salita sa aming mga isipan, sa aming mga puso, upang kung kami man ay iyong pagpapalain, kung darating naman ang tamang panahon na pagpapalain mo ang bawat isa, hindi namin makalimutan na kami ay pinagpapala upang maging pagpapala sa iba. Hindi namin kalimutan ang mga naghihirap, ang mga mahihirap, na sila ay matulungan at sila ay maihaon sa pagiging mahirap dahil sa iyong kabutihan, sa iyong kawaan, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Ingatan mo ang bawat isa at gabayan mo po kami ng iyong Banal na Espiritu at ng iyong billions of angels sa pagtulog po ng iyong mga kanakan dyan sa Pilipinas, maging sa amin dito, sa anumang aming mga gagawin, Lord. Maraming salamat. Lahat po ng papuri at parangal ay aming binabalik sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Gaya nyo mga ka-Team Jesus, ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu na ito na ngayon ang ating gagawin para sa ganoon ay masunod natin ang plano ng Banal na Espiritu. Natutulong nga tayo sa mga mahihirap o sa sobrang hirap. Kung tayo man ay mahihirap, meron pang sobrang hirap sa atin. No? Na kung saan ay, ayun mga ka-Team Jesus, ay maihaon sila. Ayan, maturuan sila o i-train sila sa mga ganito. Diyan nga sa Pilipinas, mayroon nga NIDA eh. Diba? Tinitrain tayo, tinitrain yung gustong mag-train, yung skills na marunong na silang maganyan, shellcraft, o ano pa mang mga ganon. Nasa pamamagitan nun ay maihaon nila ang kanilang mga pamumuhay. Yun ang gagawin natin. Yun ang mga projects na ipapakita o ipapagawa ng Banal na Espiritu sa atin
Nang sa ganoon ay, di ba? Ganon yun. O, diyan kayo dyan. Mag-pray kayo. As a team, dyan, sa chapter ninyo. Magkasundo kayo. Ano ba ang pwede nating gawing business dito na pagtulungan natin? Kahit nasa bahay kayo, ay pwede ninyong gawin yun at hindi kailangang lumabas ng bahay. O, di ba? Na okay, ito ang aking part, gagawin ko itong share kong ito. Ito sa iyo, sige. Pagkatapos isama-sama na natin, ibenta na natin ang mga to na walang rason. Kailangan na hindi maging rason. Ay, kasi ang aking anak ay ganyan. Ay, kasi ang aking ganito ay ganyan. No? Kailangan nandoon ang commitment, tandaan natin, ano man ang ating mga gagawin natin ito sa pangalan ng Jesucristo. Sa makatuwid, pag si Panginoong Jesucristo, ang dahilan ng paggawa natin ng mga bagay na ito, ay maging seryoso tayo, maging honest tayo, matuwid tayo, dahil ginagawa natin ito para sa Diyos. At sa pamamagitan nun, doon tayo pagpapalain ng ating Panginoong Hesus. I am excited kung anong mga gagawin ng banal na Espiritu, no? Sa atin, sa mga gustong umunlad upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Praise the name of the Lord at hintayin ninyo ang ating ibang live dahil i-off natin ang live na ito para sa ating Team Jesus members raffle draw! Praise God! Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.